Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant. Mga kaibigan, Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo kako yung si Percy, kako magaling talaga. Kaya talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. #1 sa balita, basta tabloid, Hataw.
Rapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyong palatuntunang Rapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 o hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At syempre sa bayan napapanood ang ating palatuntunan sa ating pong live stream sa FB. At sa gawing kanan meron tayong chatroom, maaari po mag-type ng mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Tayo po'y napapanood alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. O alas 11:30, 1:30 oras po tayo sa ating live stream. At malapit-lapit na tayong bumalik sa 2 oras, ano po. Naantay lang natin na lubusan na tayong gumanda ang ating pakiramdam. At dito po naman sa ating himpilan, meron tayong numero. Maaari kayong mag-text at tumawag sa 0915-707-0625 para po sa inyong mga reaksyon. Wala na ba talagang traffic sa EDSA? Kasi merong nanaginip ng Technicolor. At napanaginipan niya, lahat naman ang sinasabi nitong si Digong nyo, puro panaginip niya. Kung ano yung napanaginipan niya, yun ang ikinukwento niya. Katulad niyan, 15 minutes na lang daw ang biyahe mula Cubao hanggang Naiya. Pag naka-helicopter. Saan kaya humihugot ng lakas ng loob, ha? Na makapagsinungaling ng tahasan. Lintik po no? Technicolor HD ang panaginip nito. Ako kung managinip, black and white lagi. Hanggang ngayon, ha? Kahit may smart TV na, 2.2 million doses ng Pfizer COVID-19 vaccine po ang dumating sa bansa. Takin ninyo, pinakamaraming dumating dito yung mga yung mga mapagkakatiwalaang produkto ng bakuna. Kaysa dun sa sinasabing meron daw tayong utang na loob. Utang nyo. Kami wala. At ito, tiyak na malulungkot sila. Tiyak na maghahanap na naman ito, mga kaibigan. Magtatago muna tapos maghahanap ng ikakatwiran, ano po. Kasi ang Court of Appeals, mga kaibigan, ibinasura yung pong kasong inilalabang kay dating Senador Antonio Trillanes Deport patungkol dun sa amnesty na iginawad sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At isa pang nakayayanig sa administrasyon ni Digong nyo, ang isa pa hong desisyon ng Court of Appeals na pinatatanggal ang pangalan ng isang congressman na napasama sa listahan o doon sa narco-list ni Digong nyo. Ang daming balita ngayon, mga kaibigan, ha? Pati ang Israel siguro hindi na makatiis.
Naaawa na sa mga Pilipino. Nanganganib ang buhay ng maraming Pilipino. Sana kung silusyutan tayong lahat, ano po? Silusyutan 7 linggo sa sa ospital COVID. Kahit anong dami ng pera mo, wala kang kwentang tao pagdating sa COVID Marami kang pera. Pwede kang makasurvive, di ba? Pero yung tatamaan, to whom it may concern ang COVID-19. Bueno, mga kaibigan, ito nga ho, merong dumating na 2.2 million doses ng bakuna na gawa po ng Pfizer. Ang sinasabi ho dito sa balita, mga kaibigan, ngayong araw na ito yan dumating. Galing ito sa Global Initiative o inisyatibo, pagsisikap ng COVAX facility. Di ba ang namamahala niyang COVAX facility ang WHO, mga kaibigan. At ayon ho dito sa balita, sinasabi nitong isang presidential assistant on foreign affairs at chief of presidential protocol, yun daw 210 mula dyan sa 2.2 million doses ng Pfizer, mga kaibigan, na dumating ngayong araw, 210,000 dyan ang idiniliver na sa Cebu, habang 110,000 ang pinadala sa Davao City. Ba't di nyo dun itambak sa Davao yung mga Sinovac, di ba? Sino ba nagduduldul niyan? Di ba si Digong nyo? Di ba? Dun mo padala yun. Iwanan mo yung Pfizer dito sa Maynila. Yung mga naunang shipment na donasyon, dun nila inismagel sa Davao mga kaibigan Hindi pinagamit dito sa mga taga Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ito ho yung pangalawang shipment ng bakuna ng Pfizer dito sa Pilipinas. Yung una po na 193,000. Itong pangalawa, malaki ito. Hindi lang binabanggit dito kung ito po yung galing sa natirang bakuna ng Estados Unidos. Ang Pilipinas, tumanggap din. Tingnan ninyo sa Amerika, 2.2 million ang natanggap nating bakuna. At pag kinuwenta ninyo lahat yan, mas marami yung nanggaling sa Amerika. At donasyon ng Australia, yan, pag pinagsama-sama mo yan. Mga bansa na minura, di ba? Inaway. Itong sa China, pinalilitaw nila yung mas naunang pinadala rito, binili nila. Pero dito sa balita na dumating ngayon na 2.2 million, hindi ho binabanggit dito kung binili nila ito. Pero ganun pa man, pag sinabi mong ito'y galing sa COVAX facility ng WHO, mga kaibigan, donasyon ito. Bakit hindi nila binabanggit na ito'y donasyon o kung ito ay binayaran, binili, mga kaibigan? Wala silang binabanggit Pero pagka China nang galing yung bakuna na walang kwentang bakuna, mga kaibigan, na 50% lang ang efficacy, abay sinasamba Sa airport pa lang may red carpet Sumasaludo pa si Digong nyo di ba? Sumasalubong pa, kulang na lang, gahasain yung bakuna Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yan, nagyayabang ka 2.2 million. Ibig sabihin,
Mahigit ilan na ba yung nabakuna rito? Kung kukwentahin mo to, may 4 na milyon na ba ang bakunang available, ang kasama na yung mga nadispatcha na, yung nagamit na. Pagpalagay mo na, 4 na milyon yan, di ba? Sabihin na natin, 5 milyon. 5% pa lang ho tayo. O wala pa tayo sa 5% dahil mahigit tayo sa 100 milyon na populasyon, mga kaibigan. So ang bakuna, ito mga ito ang nakakabuhisit, kapag palpak sila, 1.5% pa lang pagpalpak sila, mga kaibigan, wala silang nakikitang pagdagisunan ng sisi kung hindi ang publiko. Di ba? Tatakutin na naman ang publiko. Ito nga, pinakahuling pananakot, mga ngaso raw Di ba? Kakasuhan ka ng murder mga kaibigan Tuwan-tuwa naman yung mga abogado, nasa batas anya yan meron talagang yun. May katwiran yung wala, hindi namin kailangan yan. Di ba? Ang kailangan namin dito, kung talagang magbabakuna, ang dami-dami ng pondo na yan, mga kaibigan, na inilabas, sinandok ng gobyerno, yan pa lang ang bakuna natin, di ba? At yan, makikita ninyo, resulta na rin yan ng kayabangan itong administrasyong ito yung pagkahambog mga kaibigan yung pagbibilang lagi ng, ito namang sa IATF, walang ginawa to kundi magbilang ng itlog na hindi pa napipisa. Di ba? Kaya ito, ngayon, kasama na dyan yung mga pambubuli. Saan ka umaasa ngayon? Hindi nila matanggap ingrato pa mga kaibigan. Walang mga walang kwentang tao itong mga naupong ito sa administrasyon ngayon. Wala nang kakayahan, ingrato pa Di ba, napakasama nun yung ang tao'y hindi marunong kumilala ng utang na loob. Yung tamang pagkilala. Hindi man natin sinasabing, basta pag sinabi mong utang na loob, magpapagahasa ka na dahil may utang na loob ka. Hindi ganon. Yung pagkilala. Hindi ba? Yung bakuna ng Chinang mga kaibigan, pagka yun ang pinabakuna mo ngayon, ihanda mo na sarili mo. Baka hindi ka papasukin sa ibang mga bansa na posible kang pumunta ron. Mga kaibigan. So, asan ba tayo? Doon sa bakuna. Mga kaibigan. Wala Hindi binabanggit dito sa balita nila kung yan ay binili o kung yan ay donasyon. Pero pag binanggit mong galing sa COVAX facility, donasyon yan. Abuloy yan. Ba't dito hindi ka tumatanaw ng utang na loob? Bakit sa China pinangangalandakan ninyo? At gusto nyo pang ipagduldulan Sinovac? Mga kaibigan, paano? Kinumpormiso para magkaroon ng utang na loob ang mamamayang Pilipino. Sila ang gumagawa ng utang na loob para sa atin na wala naman tayong dapat tanawing utang na loob. Di ba? Unang-una, mga kaibigan, dapat ipagkasuhan ng buong mundo yan Yang China. Dahil sa ginawa nilang yan, sipin mo, dahil nais nilang pagharian ng mundo, mga kaibigan, ay inalagay sa panganib ang buhay ng lahat ng mamamayan sa mundo. Ngayon, mga kaibigan, eto na. Merong desisyon na ang Court of Appeals at kinakatigan yung pong naging desisyon ng Manila Regional Trial Court na nagbabasura sa kasong kudeta labang kay dating Senador Antonio Trillanes Deport, mga kaibigan.
na alam naman nating lahat, ito ay fabricated na kaso. Kasi ang daming nagawaran ng amnesty sa panahon ng nakaraang administrasyon. Mga kaibigan, kasama na yun namatay na si Danny Lim, di ba? Pero hindi nila kinwestiyon yun. Ang kinwestiyon, ito lamang kay Senador Trillanes. Bakit? Abay, obvious ba? Kailangan pa bang sabihin? Kailangan pa bang i-memorize yan, mga kaibigan? Hindi ba maliwanag na ano lang yan, panggigipit lamang, di ba? Dahil itinuturing siyang kaaway nitong administrasyong ito, mga kaibigan. Ngayon, ayon ho sa Special 11th Division ng Court of Appeals, yung petisyon na inihain ng gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General was patently unmeritorious. Walang merito Walang kabuluhan mga kaibigan Walang kabuluhang kaso. Mga kaibigan. Sinasabi ho na ng Court of Appeals na inconsistent, hindi tugma ang sa panig ng OSG, ng Office of the Solicitor General o the Office of Martilyo. Ito taga-martilyo nila pagka merong itinuturing kang kalaban ng administrasyon nila, mamartilyuhin ka. Ito gagamitin si Kalida. Kaya mukhang martilyo. Kuwan yan si Kowaranto yan Ngayon, ang sinasabi ho rito, yung kanilang akusasyon, paratang, labang kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa lower court. Di ba nag-emanate ito, nagsimula itong kaso sa mababang hukuman sa Makati Regional Trial Court. Yan nga, ang judge niyan si Judge Soriano na humatol din ng kay Senador Trillanes sa kasong libel, di ba? Hiwalay na kaso yun. Yun namang kasong yun, kaso nila Binay. Siyempre, Makati ito Hindi katulad nitong kudeta case. Mas mabigat ito, di ba? Binabawian siya dito. Gustong bawiin sa kanya yung amnesty. Gustong mangyari nitong mapaghiganti, nitong mabagsik na administrasyong ito, baliwalain yung kapangyarihan ng sinundan nilang administrasyon. Ngayon, ang sabi ho dito, inconsistent sila dahil dun sa lower court, sinasabi nila na si Trillanes ay hindi sumunod sa mga kondisyon na nasasaad sa ilalim ng Proclamation number 75. Para niya tamasahin ang benepisyo ng isang conditional amnesty. Yung amnesty, yung pagagawad sa iyo ng patawad, di ba? Pero ang sabi ho, upon appeal nung ihain ng appeal, ang OSG, ito raw OSG o Office of the Solicitor General ay nagsabi na yung Proclamation number 75 na inissue o inilabas ng nooy
presidenteng si Benigno Aquino III ay hindi raw po naaayon sa konstitusyon o labag sa konstitusyon. Yun ang sabi nila ng OSG. Pero ano ho ang sabi ng Court of Appeals? Ang sabi ho nila, this court, ito anyang hukumang ito, Court of Appeals, cannot comprehend the mental calisthenics. Ba, meron palang mental calisthenics, ano? Entailed by the Janus-based position. Ba, may Janus-based position pa eh. Di natin naiintindihan yan eh kung karaniwan ka, pero ang parang kahulugan po niyan, dalawang magkasalungat na posisyon. Di ba? Kumbaga, doble kara. May dalawang mukha. Doble kara, ibig sabihin nun. Yung salitang yun, yung kanilang posisyon. Yung kanilang sinasabi, yung kanilang argumento. Dalawang mukha niyan eh. Sabi ng Court of Appeals, doble kara yung ginawa ninyo eh. Ang sabi ho, why would it invoke? Bakit ninyo igigiit the provisions of a proclamation, ang mga probisyon sa isang proklamasyon, which it would later claim na darating ang pagkakataon na magiging invalido due to being unconstitutional. Yan po sabi ng Court of Appeals eh. At pinunto po nila na out that the question, it pointed out that the question, pinunto nila na ang question sa konstitusyonalidad ng proklamasyon should have been raised before the regional trial court. Ibig sabihin, dito sa CA, kino-question nila yung constitutionality ng proclamation number 75. Mga kaibigan, pagkatapos, doon pala sa na-desisyon ng kaso sa lower court, hindi naman pala kasali yun eh. Di ginagawa nilang nagpipishing expedition sila kung saan nila madadakma. Di ibig sabihin hindi buo yung kaso mo. Di ba? Talagang nanggigipit lang kayo, naguhukay kayo. Yun ang ibig sabihin nun. The appeals court, sabi pa ng Court of Appeals, said what was delegated na ang ibinibigay sa military at sa national defense was the implementation, yung pagpapatupad of amnesty. Yun ang delegated o binibigay na tungkulin sa military at sa DND ay yung pagpapatupad ng amnestiya sa paggagawad ng amnestiya. Kumbaga, enforcement, di ba? Mga kaibigan, not the granting of amnesty itself. Wala silang kapangyarihang magbigay ng amnesty. Ang sa kanila, halimbawa, ang nagagawad niyan, presidente, di ba? So, pagka ginawaran ka ng presidente, ang mag-e-execute o magpapatupad niyan, DND. Di ba? Ganun po yun eh. Mga kaibigan, kumbaga sa karaniwang korte, pag hinatulang ka na mabilanggo, hindi yung korte pupunta sa iyo para ka ibilanggo. Uutusan ng korte, automatic yun,
ang batas o tagapagpatupad ng batas, ang mga law enforcement agency, di ba? PNP, NBI, yan ang magpapatupad ng desisyon para ka ilagay sa bilangguan. Ganun po yun eh. Ano pa sabi ho dito? Binigyan din ng Court of Appeals that Congress had concurred na ang Kongreso ay sumang-ayon sa Proclamation number 75 o number 75 at yung pagtupad ni Trillanes sa mga hinihinging requirements na nasa saad sa ilalim ng proklamasyon o Proclamation number 75 did not need congressional concurrence. Hindi na kailangan ang isa pang panibagong pagsang-ayon ng Kongreso, mga kaibigan, doon po sa pagtupad ni Trillanes sa mga kondisyon sa ilalim ng Proclamation number 75 dahil ang Kongreso po ay sinang-ayunan na yung Proclamation number 75. Yan. Ngayon, si Digong nyo naglabas ng Proclamation 572. Ano itong Proclamation 572? Specifically ho, para ito lamang kay Trillanes. Selective, di ba? Para lang kay Trillanes. Sipin mo yan, proclamation, para sa isang tao. Ngayon, ang sabi, specifically revoke, pinawawalang visa, ang DND Ad Hoc Committee Resolution number 2 noong January 31, 2011 insofar as it granted amnesty to Trillanes in line with Aquino's Proclamation number 75. Mali na, mga kaibigan. Bakit? Binanggit na natin sa unahan yung sagot. Yung sinabi ng Court of Appeals na ang sabi nila, hindi naman dapat mag-issue mga kaibigan ng resolution para yung amnesty kay Trillanes ay pawalang bisa mo ng military at ng Department of National Defense. Bakit? Sila'y tagapagpatupad lang ang dapat mawalang bisa yung Presidential Proclamation, di ba? Mali na sila. Sabi di ba doon sa 572 na yun, ni Digong nyo, dinideklara nila void ab initio, ibig sabihin from the start, sa simula, walang bisa yung paggagawad ng amnestiya kay Trillanes sa ilalim daw ng Proclamation number 75 dahil sa kanyang hindi pagtupad na makapaghain ng official amnesty application. Hindi raw nag-file ng official na nag-file ng amnesty application form and expressly admit at maliwanag na inaamin ang kanyang pagkakasala sa krimen na kanyang nagawa. Yan ang sabi ni Digong nyo. Kaya, dahil hindi niya inamin daw, dahil hindi siya nag-file, nagsumite ng amnesty application, para maliwanag na aminin niya, di ba? Yung kanyang kasalanan
sa krimen na kanyang nagawa. Mga kaibigan, kaya walang bisa yung iginawad na Proclamation number 75. Ang sabi ng Court of Appeal, sila'y sumasang-ayon sa desisyon ng Makati RTC Judge Andres Soriano na kumakatig, na kinakatigan ang bisa ng Proclamation 572. May bisa yung 572. Yun ang parang sinasabi dito. May bisa yan dahil presidente yan mga kaibigan di ba? May kapangyarihan ng presidenteng mag-issue niyan. Sabi nila, there is nothing in the 1987 Constitution which prohibits, wala niya sa 1987 Constitution na nagbabawal sa Pangulo to revoke, na ipawalang bisa ang anumang paggagawad ng conditional amnesty kung sa palagay niya na yung binibigyan o ginagawaran hindi nakasunod, nakatupad sa mga kondisyones. At sabi pa nila, Proclamation 572 is a valid exercise. Ito ay validong exercise, yung pagsasagawa, di ba? Ng presidente ng kanyang kapangyarihan sa konstitusyon, bilang may control sa executive departments, bureaus, at mga iba't ibang opisina. This has been succinctly defined by the Supreme Court. At yan ay niliwanag na ng Korte Suprema na mahalaga ang kapangyarihan na palitan o baguhin o pawalang bisa o isang tabi what a subordinate officer, yung kung ano ang ginawa ng tauhan mo, kasi executive siya o executive din noon si Trillanes, di ba, dahil nasa military service siya noon. Kung ano man na nagawa niya sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin, walang duda ron, sabi ng Court of Appeals. Dinagdag pa nga nila na the Proclamation number 572 did not violate, hindi nila nilalabag sa 572 ang karapatan sa due process at equal protection of the law. Dahil ang proklamasyon ay nag-aata sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police na gumamit ng mga naaayon sa batas na pamamaraan para arestuhin si Trillanes. Walang pagdududa ron Saan sila may pagkakamali? Hindi nila alam kung ano yung gusto nila. Kasi sa lower court, iba sinasabi nila. Pagdating sa Court of Appeals, constitutionality. Mga kaibigan, in the same manner, kung may kapangyarihan ganyan si Digong nyo, may kapangyarihan din yung nag-issue nung presidente rin yun Di ba? Mga kaibigan, ngayon, dun sa pagsunod, sa compliance, pagtupad ni Trillanes, mas binigyan ng katwiran ng Court of Appeals, yung findings ng Makati Regional Trial Court na si Trillanes ay nakatupad sa lahat ng kondisyones ng Proclamation number 75. Lalo-lalo na yung pagsusumite ng official amnesty application. Yun yung kinu-question nila, hindi raw nagsumite. Bakit nila sinasabi yan? Di ba nung gawin ito nawala yung mga papeles?
Di ba? Nawala yung records ng amnesty ni Senador Trillanes na nasa pag-iingat ng National Defense. Hindi ba? Bakit nawala yun? Ano yun? Dinukot nyo. Pinadukot. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Particularly the filing of an official amnesty application form and expressly at maliwanag na pag-amin sa kanyang kasalanan sa krimen na kanyang nagawa. Taking into consideration, sabi, all of the evidence presented, dun sa lahat ng ebidensyang naipresenta, the court holds that the fact of private respondent's actual filing of his application for amnesty is duly established. Establisado mga kaibigan na nakatugon, nagampanan ni Trillanes ang kondisyon na hinihingi sa kanya sa ilalim ng Proclamation number 75. Nagsisinungaling sila, ibig sabihin. Di ba? Para akala nila magagancho nila yung hukuman, di ba? Papabor sa kanila. Tinago nila yung dokumento mga kaibigan sabi, in this case, per the judicious factual findings of the public respondent. Kasunod yun, binasa natin. Ano pa ba sinasabi dito? Wala na, yun na ho yun mga kaibigan So acquitted siya. Basura kaso. Mga kaibigan. At bilang reaksyon naman ni Senador Trillanes, sabi niya, nagpapasalamat ako sa mga Court of Appeals justices sa pagtataguyod ng hustisya sa gitna ng mga baluktot na paggamit ni Duterte ng batas laban sa mga miyembro ng oposisyon. Alam nyo, yung madalas nating pinupuna, di ba? May mga abogado na mayabang. Abogado ka ba? Hindi ka pwedeng makipagtalo sa kanila o kaya makipag-usap sa kanila ng matino tungkol sa batas. Lalo na kung may katwirang kang iba, di ba? Interpretasyon sa batas. Babanatang ka niyan Abogado ka ba? Yan. Walang pinagyayabang ang abogado, kundi abogado ko Di ba pinagyayabang niya yun? Abogado rin ako di ba? Gusto mo, Carpio, debate tayo Abogado ka, abogado ko Abogado ka nga, pero not necessarily yung paggamit mo ng batas, tama dahil abogado ka. Yan nga yung sinasabi natin magtaka ka pumunta ka sa court hearing, yung judge, abogado yun. Di ba? Yung piskal, abogado yun. Tapos merong defense lawyer, abogado rin yun. Pero magkakaiba yan ng paniwala. Di ba? Magtatagisan dun yung prosecutor tsaka yung defense lawyer ng kanilang mga argumento. Tapos, iba magiging desisyon ng judge. Di ba? Depende sa kakatigan niyang paniwala. Ba't nagkaganon? Pare-pareho silang abogado. Dapat ang mga nasa law profession, naisip ko tuloy, paano kaya kung itong mga nasa law profession, nakita ninyo yung merong Down syndrome na mga nilalang, di ba? Yung kung tawagin natin, may kapansanan, di ba? Tingnan mo yun, yung Down syndrome. Magkakamukha yun, di ba? Total, magkakapareho kayo ng pinag-aralan. Dapat, ang itsura nila, ganun Yung Down syndrome, di ba? Para malaman mo agad, ito yung judge. Ito yung piskal.
ito yung abogado. Pagka ganun ang itsura, abogado, mga kaibigan. Di ba? Para hindi ka na malito, mga kaibigan. Sipin mo, tatalo-talo sa batas. Samantalang yung pinag-aralan nila, kumbaga sa languyan, mga kaibigan, iisang swimming pool lang eh. Ang nilanguyan eh. Pero pinagtatalunan ng batas. Kaya sabi nung araw pa eh, nung panahon pa ng mga Romano, di ba? Yung mga pantas nung araw eh. Ang sabi nila, gusto mong tumino mundo? Tanggalin mo yung mga abogado. Ibig sabihin eh, nagpapagulo ng mundo, kadalasan, abogado eh. Hindi totoong lahat siya magaling. Di ba? Lalo kung tamad ang abogado. Lalo na kung kahit na piskal pa yan, hindi naman nagbabasa ng kaso, file ng kaso. Sasabihin lang eh, yung determination of probable cause. Kahit hindi totoong binasa niyang mabuti yung kaso at saka walang basihan, walang probable cause. Mga kaibigan, sampa ng sampa. Ito naman judge, tanggap ng kaya tambak ang kaso eh. Tapos gusto pa nitong mga to, gawing murder. Yung mga merong COVID. Reckless imprudence. Sama nyo sa traffic rules yun. Traffic laws, di ba? Reckless imprudence with COVID, di ba? Mga kaibigan, pwede ka bang tikita ng LTO ng o kaya enforcer na driving without a vehicle? Mga kaibigan, katarantaduhan eh. Ito pa ho, ang sabi ni dating Senador Trillanes, nagpapasalamat din akong muli kay Judge Andres Soriano sa kanyang pagtindig para sa tama at salungat sa mga panggigipit ng Duterte administration. Kahit na itong si Judge Soriano ang humatol sa kanya. Kita ninyo, sa libel case na inihain ni dating Makati Mayor Junjun Binay. Alam niyo kung ako dito sa mga Binay, kalimutan niyo na yan. Di ba? Total kasama sa public office. Yun ang mahirap balat sibuyas ka Bakit hindi nyo na lang ipabaliwala yung kasong inihain nyo labang kay may mapapala ba kayo? Wala naman Saan nyo gagamitin niya? Sa politika lang? Wala. Kalimutan nyo na kasi pare-pareho kayong nasa public office. Hindi ka pwede maging balat sibuyas. Nasa desisyon na yan. Ano na yan? Kumbaga, monumento na yung desisyon na yan Na ang mga public officers, mga nasa government service hindi ka dapat maging balat sibuyas. Talagang pag pagsiservisyo ka sa gobyerno, kasama dyan. Sa iyong trabaho, ang ikaw ay batikusin. Dahil ikaw ay merong accountability. Mga kaibigan, desisyon yan, Sa libel case, mga kaibigan. Hindi ka pwede. Ang magagawa mo, ipaliwanag mo. Patunayan mong hindi totoo. Pwede bang bunganga lang yun? Ang gagawin sa'yo, didimanda ka para hindi mo na ituloy yung pagbatikos mo. Kung ako, talagang kayo rin, may kaso naman kayong Grab di ba? Kalimutan nyo na yan. Kasama yan. Yung makasuhan ka ng Grab, kasama yan. Pinasok nyo yung gobyerno di ba? Dapat alam ninyo ang accountability ninyo.
bakit tatanggapin yung kaso mo sa Sandigan Bayan kung wala ka nagawang paglabag? Ang ipapaliwanag mo lang doon, i-justify mo. Mga kaibigan, yung ginawa mo doon sa hukuman. Di ba? Yun po mga kaibigan Wala namang pupuntahan yung libel case na yun Walang kwenta. Sa lahat ng kaso, yan ang pinakawalang kwenta. Pero, yan ang pinakamabenta ngayon sa piskal. Hindi naman lahat, no? May mga matitino naman piskal may mga nakilala rin akong matitino. Yung binabasa yung kaso, meron. Kaya lang, kukonti. Para bang sa pulis, nasabi nila ang iskalawag sa pulis, konti. Hindi ko konti yan. Mayat maya may kaso konti. Di ba? Mayat maya may nangyayari konti. Hindi konti yan. Marami ho yan. Mga kaibigan, ganyan din sa sa piskalya. Kasi yung masyadong napakalawak nung salitang determination of probable cause. Kaya nga, naikukwento ko malimit, di ba yung nung araw panahon ni Tita Cory pa, umiiral pa nun yung normal na batas. Di ba, dinimanda ako sa piskalya, hindi ako nakatanggap ng subpoena para ako ay utusang magsumite ng counter affidavit dun sa affidavit of complaint laban sa akin. Bakit? Binasa ng piskal alam ng piskal, basura yung kaso. Dinismiss na. Aaksayahin lang yung papel di ba? Pera ng gobyerno yun Yung oras niya, aksayahin niya lang. Hindi doon na sa mga talagang krimen, di ba? Na mga kriminal. Hindi naman kami kriminal ngayon nagyayabang si Digong nyo. Alam mo, nyo? Nagbobolaan sila ni ni Abuloy, Kibuloy. Yung ang mga tao nito, yung nangongotong sa Japan, di ba? Sa iba-ibang bansa, nagpapapunta ng tao. Walang ginawa kundi magsulisit sa karsada. Sipon, nakakahiya yan. Gumagamit ng foundation. Mga kaibigan, foundation daw. Kakalingain daw mga bata. Yung pala, kakalikutin. Yung mga bata. Hindi ba? Ano pa? Dito, sumakay ka ng bus. Sarap-sarap ng upo mo sa bus. Medyo natutulog ka pa ng konti, di ba? Nasamantala mo pagkakataon Bigla kang kakalabitin Yung pala, may dalang sobre. Babasa ng isang talata ng Biblia ron, magtatalumpati ron. Kikikilan na lahat yung yung pasero. Tao ni Kibuloy lahat yun. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ano sabi ni Kibuloy? Ano sabi ni Digong nyo kay Kibuloy? Alam mo niya, sa may pagmamalaki kong nagawa ko. Nabulgar ko. Yung mga oligarchs. Utot mo. Nabulgar ko. Ba't yung ba trabaho mo? Magbulgar? Marami ng sahanay ng nasa media gumawa noon. Marami na. Ginipit nga Pag oligarch Bakit? Kaya nga oligarch nga tawag Hindi ba? Makapangyarihan Hawak nila, nasa bulsa nila yung pamahalaan Marami nang gumawa niyan. Mga kaibigan, yung pagbubulgar. Ano pakialam namin? Trabaho mo, gusto mo pala maging media, ba't ka kumandidato? Di ba? Sana nag-media ka na lang. Gusto mo pala magbulgar. Ang dapat mong gawin, iwasto mo yung binulgar. Di ba? Aksyonan mo yung binulgar. Kaya hindi ako believe Sasabihin, Mr. Expose. Bakit? Trabaho nyo ba? Yan lang? Mag-i-expose ka lang dyan. Wala naman mangyayari. Di, kamukha ka lang ng mga nasa media na babatikos. Di ba? Para kausapin sila. Para maareglo. Di ba? Tapos magpapaareglo.
Eh, kamukha nyo lang yun. Di ba? Tawag pa nga ni Digong nyo ron, di ba, nung unang pasok niya eh. Eh, 3 klase yan niya. Yang mga nasa media. Ano yan? Extortionist. Ano pa? PR. Oh. Ano pa? Yung isa, crusading. Yun ang matino, crusading. Sabi ko, sa programa ko, noon pa, bagong upo siya noon. Tatandaan nyo ba yun? Ano sabi natin? Mali ka. 4 yan, di 3 yan. Eh, ano yung 4? Pang-4. Yung pang-4, pagsamahin mo yung extortionist tsaka yung PR. O, yung pa isang klase ng media. Sa isang tao, 2 ano niya, ginagawa niya, nag-PR tsaka nag-extortion. Mga kaibigan. O, edi dapat Mr. Extortionist ang tawag sa inyo. Katunayan eh. O, ito ano katunayan? Pinagmamalaki mo yan, eh, ito sa BIR, alam niyo ba iskandalo rito sa BIR? Mga kaibigan? Na merong, nangyari na to sa ibang kumpanya. Yung kumpanya ng sigarilyo, di ba? Yung Mighty Cigarette, di ba? Yun, karoon ng issue ron. Oh, ito, ngayon ang lumalaganap na iskandalo dyan sa BIR. Yung corruption sa BIR sa ilalim ng Duterte appointee na si Cesar Dulay, commissioner ng BIR. Worst, pinakamasama sa kasaysayan daw ng BIR. Extreme, ang anomalya rito. Ano itong 2 tinutukoy na kaso? 2 kaso. Kaso ng Cosmos Bottling Corporation, yung soft drink, yung sarsaparilla, di ba? Na may utang sa gobyerno ng 3.76 billion pesos sa buwis, mga kaibigan. Pero, yan 3.76 billion utang sa buwis, pinagbayad lamang ng 51 million pesos. Ang laki ng discrepancy. Mga kaibigan, mas malaki ang kinulimbat nito. Mga kaibigan, ano pa? Itong kaso ng Del Monte Philippines. Mga kaibigan, na may utang namang 8.7 billion sa buwis. Magkano siningil ni Dulay? Inareglo. Sa 65 million pesos. Mga kaibigan. Sipin ninyo yun. E di bilyonaryo na to. Hindi naman papayag yung Malacanang na ikaw lang kikita. Bilyon itong pinag-uusapan dito. Baka gusto mo makatikim ng 4 na sapak kay Inday Sara. Mga kaibigan, pansamantala tayo magpapaalam sa mga tagapakinig natin sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pero wag kayong aalis dahil magbabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit
kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag